Hindi pa rin nagbabago ang isip ni Vice President Jejo Marbinay sa hindi niya pagdalo sa investigasyon ng Senado. Lumang tugtugi na rin para sa kanya ang paratang na pag-aari niya ang hasyenda sa Rosario, Batangas. Lahat daw ng ito nagsilabasan dahil sa kanyang planong pagtakbo bilang Pangulo sa eleksyon 2016. May report si Mark Salazar. Nakipag-budol fight si Vice President Binay nang magtungo siya sa Kidapawan City ngayong araw. Tuloy raw ang trabaho para kay Binay na nag-iikot sa ilang lugar sa Mindanao para hikayatin ang mga miyembro ng Pag-ibig na gamitin ang kanilang benepisyo para makapagpundar ng kanilang sariling bahay. Para kay Binay, lumang tugtugi na ang aligasyong pag-aari nilang pamilya ang ekta-ektaryang lupain sa Rosario, Batangas. Nakakatawa yun. Matagal na kong issue yun. Dumami na nga ng dumami. Dati ang bintang doon, 150. Tapos naging 200. Ngayon 300 na. Pinaliwanag ako namin yan. Hindi po ako nagmayari. Sir, alam? Kasi naginip talaga. Giit din ni Binay, nag-divest o ibinenta niya na ang kanyang interes sa kanilang piggery business noon. Hindi naman itinanggi ni Binay na kakilala nga niya si Antonio Chu na presidente ng Greenergy Holdings, ang kumpanyang nagmamay-ari ng Sunchamp Realty Development Corporation, na siya namang nagmamay-ari sa kinikwestyong lupain sa Rosario, Batangas. Sino daw itong si Tony Chu? Sinasabi nila na dami nyo. Ito, nakakaawa naman ito. Hindi pa nga tumitistigo, binawasak na yung pagkatao. No? Yun ang demeanor ng mga senador doon. Anyway, paliwanag, siya naman talaga may-ari ngayon. No? So, what's the problem niya? Parang ko yun, kuryente abutin ba. Pero friend niyo mo ba siya? Kakilala ko. Hindi ko yung friend. Dahil sa tinatakbo ng pagdinig sa Senado, wala na raw talagang balak si Binay na dumalo pa sa mga hearing. Ikaw kaya dun sa mga napanood mo, sisipot ka ba doon? Mata mo lang ang mula lahat tayo doon. Kawawa ka sa mundo. Pinagdududuro ka, sinisigawan ka, tinatakot ka pa. Una, pangalawa, pre-judge na. Ano pa ba yung imbestigahin doon? Pangatlo, ano pa ba naman ang tatanong sa akin? Yung talagang laman ng resolution. Naitanong ng lahat yun, nakapagpaliwanag na. Malinaw din daw para kay Binay na nakatuon ang mga paninira sa kanya para sa eleksyon 2016. Klarong-klaro naman yun, di ba? Sinasabi nila, tinitingnan kung nararapat akong maging kandidato sa pagkapangulo. Di ba? Di ba politiko yun? God bless them. At sana matauhan sila sana lalong pa lang. Pero habol-habol pa ito. Habol-habol pa sa 2016. Mark Salazar, GMA News.